nangangako ang Diyos na isang Diyos na hindi maaaring magsinungaling. Nangangako siya ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Pero ang bagong langit at ang bagong lupa ay isang lugar na tinatahanan ng katwiran. Ang mga taong makakarating doon, yung mga taong marunong sumunod sa katwiran ng Diyos. Hindi yung mga taong walang katwiran. Hindi yung mga taong mamamatay ng kapwa. Hindi yung mga taong masama ang kalooban sa kapwa. Hindi yung mga taong rebelde sa paningin ng Diyos. Yung mga taong yon, paparusahan po ng Diyos yon. Pero yung mga taong susunod sa Diyos, yon ang magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan sa bagong langit at sa bagong lupa. Yan po ang mensahe ng Biblia, mga kababayan, na mayroong katapusan, pero ang katapusan ay hindi katapusan. Ang katapusan po ay panibagong umpisa uli, sapagkat mag-uumpisa uli ang isang bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Diyos para sa mga taong susunod sa Kanya. Yan po ang dapat nating maintindihan. At yan ang magandang balitang sinasabi ng kasulatan na dapat nating maintindihan at sampalatayanan na darating po ang panahon, magkakaroon ng paghuhukom at ang tao ay hahatulan kung saan siya pupunta. Pupunta ba siya sa bagong langit at bagong lupa? O pupunta ba siya dun sa parusa dahil sa kanyang nilapastangan ang mga katotohanan at salita ng Diyos? Darating po yan. Pakinggan ninyo sa 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Ayon, kung nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran. Kaya po ang katwiran, mga kababayan, yan ang pinakamahalagang maintindihan natin kasi pagdating ng paghukom, ang ikaliligtas natin yung katwiran yung hustisya, yung katarungan, yung pagiging patas. Hindi pwedeng yung agrabyado ang isa. Hindi po ganon. Ang tawag po dyan ay katwiran. Katwiran ng anak, katwiran ng magulang, katwiran ng asawang lalaki at babae, katwiran ng kapitbahay. Yung katwiran na nagbibigay ng isang patas na treatment o pakikitungo sa bawat isa. Yun po ang itinuturo ng Biblia at yun po ang magiging basihan kung makakapunta ba tayo sa bagong langit at bagong lupa. Ang duda ng iba, paano mangyayari yun kung mamamatay ka na? Isa pa po sa magandang balita sa Biblia ay bubuhayin ng Diyos ang mga patay para humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Bago pa mangyari, sinasabi na ng Diyos Kaya pag nangyari, sumasampalataya tayo na totoo na siya nga ang nagsabi nun. Ano po ba yung mga sinabing mangyayari bago matapos ang sanlibutan o bago matapos ang mundo? Pakinggan nyo, sinasabi ng Panginoong Jesus sa 24 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako.
Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Tuloy. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Tuloy. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapootan ang isa't isa. Tuloy. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Makikita nyo, yung mga mangyayari sa daigdig, sa kabuuan, ipinakita na ng ating Panginoong Hesus eh. Magkakaroon ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ng wika niyong huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako, at ang mga bagay na ito'y siyang pasimula ng kahirapan. Nandiyan na po lahat yun eh. Yung kahirapan, yung gulo, unrest, di ba nanggagaling lahat sa kahirapan yan? Yan po lahat bunga ng isang pangyayari na hinulaan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil po ang tao ngayon makasarili. Pakinggan nyo. Ikalawang Timoteo 3:1-6. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga nalilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Yan, andyan na po lahat yan. Pinagpauna na ng Biblia ang magaganap sa ating panahon. Diyan po nag-uugat lahat yan. Pag-ibig sa salapi, mayayabang, malulupit, etc., etc. Yan na po yan.